Copy! Hi guys, so today's Tuesday and errands day but work pa din. And meet my dog. This is Copy. Sobrang tagal ko nang di nag-vlog. Lobat yung mic ko, so I hope okay naman yung audio nitong DJI Osmo na ginagamit ko right now. It's been a while simula nung last kong video dito sa YouTube. I think 2022 or 2023 pa siya. So, a lot of things happened for the past years, good and bad. I think nagre-rent pa ako noon dun sa second apartment that time. Ang nangyari nun next, nag-rent naman ako sa isang house and lot. And right now, I'm living in my own home. So, I hope I can share more about this sa mga susunod na videos. But, ayun, I'm starting to be back on creating weekly vlogs. And let me know, guys, if ano pa yung mga videos na gusto nyong makita. But, I just recovered from burnout, stress, and depression. So, I'm starting to get my spark back. And I hope, ito na talaga siya, and maging consistent. So, ngayon, share ko sa inyo, kakauwi ko lang from errands. And dumating yung isang package from Will and Moonbag. So, Moonbag is a matcha brand. And lately, nahihilig ako sa mga matcha talaga. So, parang nagkaroon sila ng collaboration, yung Will, which is protein powder. OMG! Sobrang dami! Kaya pala ang laki ng box. Akala ko onti lang. Whey protein powder, strawberry milk. Also have salted chocolate, tumbler, Moonbag matcha. So, excited to try this one. And meron din tayong hojicha. Yan. So, ako, hindi pa ako nakapag-try ng hojicha before. So, excited ako i-try. Matcha, everything I got from Will and Moonbag Matcha collaboration. I recently won sa isang giveaway nila. So, might as well follow nyo rin sila, Will and Moonbag Matcha, if you want to join their next giveaway. Shout out to Will and Moonbag Matcha. So, ngayon meron pa akong mga tatapusin na work. We're gonna run ads for 10-10 campaigns and
Ito yung bago kong journal notebook. Yung sticker kanina, I want matcha. Ilalagay natin dito. I have other stickers pa. Pero hahanapin ko pa sila, and then meron akong order sa TikTok shop. So, pag dumating yun, lalagyan ko tong bago kong journal. So, iba-iba yung journals ko. Andan ko notebook talaga. Pakita ko sa inyo. So, yung buong trolley na yan, mga notebooks yan and books. May gulong din yan, guys. So, naiikot yan. Lalagay ko na lang yung link na. Meron pa siyang lagay ng tumbler and etc. Ganyan. Meron akong specific notebook for diary. So, daily entry. Meron din naman ako notebook pag nag-aaral ako. Since I have online classes, ito yon. And pag may meetings, I have also my planner. Salad na lang. Collaboration, and of course, the community. Nagkaroon na kami ng long-term vision for our agency. I really had a proud moment this year. Graduate na po yung kapatid ko! Okay na kayo mga. Okay na kayo. Okay na lang. Ang ano ko mga, a week in a life. Ano ba? Anong field? Content sa client. Content ko din. Yan, naka-on na yun. Wala lang siya. Sometimes kulang yung Zoom. Oo, yun ang kulang. Kaya pagka super Zoom or 0.5, phone. Okay din yung mga camera. Meron pa rin siya. Kaso lang, mabigat kasi siya. Yun nga. Ito parang tsaka Ano siya for landscape? Ito kasi, pag ginagawa mo, ano na. kasi lagi rin kami ayoko naman. Lala. Kaya, pause mo lang. Actually, di ba bago mag-film na ako? Kasi naral ko, parang hindi, magkaiba. Magkaiba. Yung quality. Mas okay pala. Pero kung like, hindi naman for work, vlog ka lang, mag-plan lang. Kasi hindi siya masyadong halata. Kasi may 40. Pero ito kasi, ginagawa ko sa work. Tapos, pag di ginagamit, edi ako. For Sa marketing ka rin. Anong indicator yun? Iba-iba. Wala kaming specific na industry lang.
Meron kami service-based, construction, meron product-based, yun. Basta digital. Na kailangan ng business na Ano kasi ako multi-passion. Super hirap sa akin yung starting ko lang na, hindi, isa ka lang. Hindi ko siya kaya. So, yung mga nakasurround sa yung tao, dapat okay din yung nai-input sa'yo when you are nagkakaroon ka ng self-doubt, naglalabas ka ng ganong thoughts sa kanila. Hindi dapat kayo nag-pity party. Those people should be uplifting you. After all the experiences kasi namin as a business owner for 5 years, earned millions, na-lost din yung millions, bumalik uli, nawala uli, bumalik uli. Ano ba yun, parang right now, yung mindset ko as someone din na galing sa hiatus, yung the other side of doing it is so much better than staying kung nasan ka right now. Kasi yung right now, kita mo na siya di ba? Like, okay, komportable ka naman, makakakain ka naman. Pero if you're doubting yourself na, sige, hindi ko na lang gagawin ito kasi okay na ako dito. Di ba parang the mindset, kailangan mo siyang i-shift into, I'm excited to see anong mangyayari if everyday ako mag-show up. Ano ako sa December, ganyan. So I think, unti-unti, hindi naman kasi siya madaling gawin. You start talking positively sa sarili mo. And then the rest will follow. One of the important things, since we're building a business or making a business of our own, is handling our finances. So how do you relate it? May marti yun Pera-pera to, pera-pera. So si Miss Gwen is sa personal finance, si Miss Jessica naman is dun sa cash flow. So I'll talk about profit. So anyone here ba, na-experience niya na parang wala akong kinikita. Parang wala akong profit. We read this book, Profit First. Sabay kami every night, book, tapos nag-audio book pa kami, and everything na sinasabi doon is ina-apply namin. So, ano ba yung profit first? Pag naman din yung mga income mo, meron ka ng system, like for example, ang profit mo is 20%, kailangan mo na siyang itabi talaga. You need to pay yourself first Itabi mo na siya agad, kasi pag uunahin mo yung mga bills mo, yung ganito, babayaran mo, tapos hinalo mo pa yung personal money mo dun sa business, hindi mo siya sineperate, mauubos siya, tapos makikita mo na parang wala na. So, looking at your numbers na wala kang profit, hindi ka kumikita, pagod na pagod ka, mawawalan ka ng gana magtrabaho ulit for the next month. So, kailangan talaga profit first. So, I highly recommend if you have time, basahin nyo talaga yung profit first. I cannot go into detail kasi sobrang technical niya, pero masarap siyang basahin kasi okay yung author. And also siguro, huwag niyong paghaluin yung pera nyo and yung pera ng business. Ever since I started freelancing 2020, pinapasahod ko lang yung sarili ko. So kung magkano yung sahod ko, yun yung gagastusin. So for example naman, nag-update na yung lifestyle, nag-upgrade. So malaki na talaga yung gastos, may bahay na, may kotse. I-compute mo muna lahat ng necessity. Pag na-cover yun yung gawin mong sahod mo. Parang hindi ka uutang na naman dun sa bank account ng business mo, kukurot ka na naman. So, i-compute mo lahat ng necessity, lagyan mo pa ng leisure. Iyon yung gawin mong sahod mo mante, and then the rest, merong business, merong percentage para sa operation ng business mo, pasahod sa team member, sa mga tools na ginagamit, bukod pa yung profit, bukod pa yung for investing. So, sa akin naman, know your priorities. Siyempre, kung magastos ka, dapat marami kang income. Diba? So, ako, natutuwa ko na mag-invest sa mga assets na alam kong tumataas, like Rolex, diamonds. And so, dyan ko nilalagay yung pera ko. And kung merong, yun nga, kung magastos ka na kagaya ko, dapat marami tayong source of income.